sino man nakaalam ng mabuti, ngunit hindi niya ginagawa, ay nagkakasala. Dapat may maunawaan ang bawat bagay o pangyayari sa daigdig na ito. Ito'y may kasagutan. Ano man ang bawat nangyari at naganap sa tahanang ito, ito'y inyong ipagpasalamat. Sapagkat sa mga sandali ang inyong mahal sa buhay ay nagagalak na kayo'y makita. Ano man ang bawat isip inyong isipin ang higit na nakabubuti sa ikararang. Lagi ninyong tatandaan bago ang inyong kapwa ay ako muna. Ibigin mo ang inyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. At darating sa inyo ang ibigin ng inyong kapwa gaya ng pag-ibig niyo sa inyong sarili. Higit sa mga sandali inyong maunawaan ang nananatili sa akin ay magkakamit ng nararapat. Pagkain natin ang bawat mong mga salita, itanim sa inyong puso. Ni huwag papaaraw ka ni naman. Laging iisipin ang ibubuka ng bibig. Laging iisipin ang nakararami. Huwag niyong sayangin ang bawat pagkakataon na naririnig niyo ang tinig ng Espiritu Santo. Huwag niyong sayangin ang pagkakataon na ako'y inyong nakakausap. Ito na ang wakas ng panahon upang sumamba kayo sa Espiritu at sa katotohanan. At ito na ang panahon na ang bawat isa'y dumaraan sa mabibigat na pagsunod. Ang mananatili ay siyang matatag. Ang may pangunawa, hindi madadala ng tao lamang. Ang may malinis na puso ay tumatanggap ng pagkakamali. Ang taong matalino ay tumatanggap ng payo.
Ngunit ang mangmang ay ayaw tumanggap ng pagkakamali sapagkat hindi niya nauunawaan ang ibig sabihin ng pag-ibig sa kapwa. Anak, ipanatan mo ang iyong kalooban, ang iyong kapitan. May aking kasama. Salamat po, Ma. Laging nagkakit ang mga aral. Magawang mabuti na ipinakita niya sa inyo. Ay huwag niyong lilimutin kung paano siya naging mabuting asawa. Naging mabuting ama sa bawat mong mga sulit. Ipinakita ang tunay niyang pagkatao. Walang itinako. Ano na rin para sa iyo? Maraming salamat. Dahil sa iyo, higit niyang naunawaan ang kahalagahan ng pananampalataya. Nang dahil siya, ngayon siya nagagalak sa akin. Siya narito. Ngunit lilisan sa ika-anim na hapon. Siya aking kakausap. Kasama ang mga ampe. Siya'y aalipin. Kailan may hindi na makadarama ng hirap sa akin at pagtitiis. Siya'y magkakaroon ng bagong pagkaunawa, bagong pagkatapos. Sapagkat ang nananatili sa akin ay tunay kong ang lilinila. Pati ang bawat mong pinagdaanan, nakita ko ang pagiging isa sa pag-ibig, sa pagkikisama. Wala kayong itinakit ni isa man. Pagpus, ipinakita ninyo ang kababaan sa aking mga lingkod. Sa bawat yung kamangin sa pananampalataya. Ganyan nga, anak. Huwag mong sayang ang pagkakataon. Naialay ang inyong san bilang handog na buhay, banal at kalabid-lubog sa aking pamilya. Sapagkat sa akin mo magtatapuan ang tunay na kapahingahan. Sa akin yung matatapuan ang mga aral na nararapat sa bawat isa sa inyo. Ang tubig na nagbibigay buhay. Ang liwanag ng aking Panginoon ay lagi ninyong tanggalin
Saan man kayo magtungo, pakikibagay sa bawat kapatid. Lagi ninyong pagdating. Ilapit mo sa akin ang nagtataglay ngayon ng gabay at patnubay ng iyong kabiyak. Sino? Iyo mo ito. Halika. Anak Benedicto, ang iyong ang gabay at patnubay sa mga sandali, iyong pagkaingatan, ang mga pananalita, wiwikain ko sa iyo. Sa aking pag-iingat, sa bawat isa sa iyo, sa nagtaglay ng pangalang ito, sa taong nagpahalaga sa pangalang ito. Gayon din ang iyong gawin, anak. Iyong pahalagahan, iyong pagkaingatan. Ano man ang wikain ng iyong papa, kung ikaw ay naguguluhan, tungkol sa pangalan at sa kwintas na lumapit ka sa akin ngayon upang may paunawa sa iyo ang ibig sabihin ng bawat bahagi ng nakasulat dito. Ito'y gabay at patnubay na siyang mag-iingat sa iyo. Ito'y gabay at patnubay kung papaano kayo nakikilala sa isang bagong pangalan. Iyong ang ingatan at ikaw ay pangangalagaan. Nakikita na malaki ang may tutulong sa aking ministeryo at ilaw. Habang ikaw ay unti-unti lumalaki, habang ang iyong paunawa ay tumataas ang antas, lagi mong tatandaan, marami ang hirap, ngunit kakaunti ang mahihirap. Kinakailangan ng mga ngalaga sa bawat mong mga tuwa. Hindi kita pinipili. Bagkus sa aking ipinapaunawa na sa buhay na ito, mapalad ang nananatili sa turo at aral ng aking pagkatiis. Marami ang aaninin, ngunit kakaunti iyong mamaanin. Yan ang tiwala ay laging sasay. Gabay ko't pamamatupan ay iyong maunawaan
Pagdating ng takdang araw, tandaan ang 1,000 araw sa tao ay isang araw lamang sa Diyos. Sa muli kong pag-ubig kasi, pagdating ng araw na yan, tunay na kaligayahan ay iyong madarama. Kaya't sa mga sandali nito, nais ko na marinig mo ang tinig ng gabay at patnubay na nasa sa iyo. Ang iyong kapatid na si Benedicto. Kapatid, iyong pagkaingatan ang tinataglay mong pangalan. Simula sa mga sandali nito, ako na ang siyang sumasa iyo. Ako ang iyong gabay at patnubay, ang siyang mag-iingat sa iyo sa oras ng kagipitan, ng kapahamakan. Kaya't laging naniingatan ang kwintas na hando palay upang ikaw ay hindi mawalay sa turo at aral ng ating Ama na si Amang Iskopos. Kung papaanong ako'y namuhay kasama ang unang may-ari at tumanggap ng pangalan ito. Kung papaano siya ay aking inalalayan, ganyan din ang gagawin ko sa iyo. Hindi kita bibiguin, bagkus ika'y palalakasin. Iyong mauunawaan ang bawat kong binibigyan. Ako'y isa sa iyo at ikaw ay isa sa akin. Tayo'y magiging isa sa harapan ni Amang Iskopos. Magpakatatag ka. Magpakatibay. Huwag mong hahayaan na ang karunungan ay mawala pa. Huwag mong hahayaan na ikaw ay mawalay pa sa piling ng dakilang Diyos ng langit at lupa. Iskopos ang taglay na pangalan. Marami ang hindi nakauunawa. Ngunit pagdating ng araw, kanilang hahanapin ang tinig ng Espiritu Santo. Kaya pahalagahan mo ang kanyang mga tagubilin sa bawat mga lingkod. Inyong pagkaingatan ang bawat tupa na sa inyo ay pinaalagaan. Paalam sa inyo mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pagtitipon. Kayo'y magalak sapagkat kayo nga ay anak ng Diyos.
Salamat.